panibagong vlog dito sa Housemates.ph. Ako nga pala si Ma'am Angel. At ako nga pala si Ma'am Raquel. At kami ang liaison officer dito sa Housemates.ph. Wow! At ang topic natin ngayon mga ateng ay tungkol sa mga kailangan dalhin pag nag-apply sa agency. Question number 1. Ano po ba ang kailangan dalhin pag nag-apply sa agency? Okay. Ang kailangan natin dalhin sa pag-a-apply sa agency, actually tinatawag yan ng recruiter namin. So, ang dapat yung dalhin is yung birth certificate, valid ID, or meron kayong government ID na pwede ninyong ipakita, kagaya siya ng SSS, Pag-ibig, PhilHealth, o postal, or passport, basta any government na meron kayo. At saka dapat meron din kayo vaccination card. At saka yun nga, sinasabi ko, kailangan nyo ng basta 2 valid ID na pwede yung ibigay sa akin. Question number 2. Ano naman po, Ma'am Raquel, ang pinoprovide ng ating opisina na requirements na kailangan nila? Okay, ang pinoprovide ng ating opisina sa aplikante natin, kung mag-a-apply sila at pag nandito na, syempre yung NBI at police clearance nila. Kasi yun ang importante na dapat ibigay natin sa client natin. Question number 3. Paano pag walang valid ID, Ma'am Raquel? Okay, pag wala namang valid ID, so kailangan lang natin pumunta dun sa tinitirhan natin. Kung talagang dun tayo nakatira, pwede tayo humingi ng barangay clearance or barangay ID. Kasi yun ang importante. Kasi para if ever na sabihin ng client, o bakit wala to, at least meron sila may papakita na kahit yun lang na nakatunayan na doon sila nakatira. Kasi napakahirap ng makahanap talaga ng valid ID. Question number 4. Paano naman po, Ma'am Raquel, pag wala silang birth certificate? Okay, pag walang birth certificate naman, so yun nga, kanina, ang nasabi ko is pwede siyang any valid ID ng government. So dapat, pag wala rin nun, so kailangan nyo ulit, pumunta ulit sa ating barangay kung saan tayo nakatira para makahingi tayo ng ID natin. Question number 5. Paano naman, Ma'am Raquel, pag wala silang barangay clearance? Okay, kasi karamihan kasi talaga, no, so panahon natin ng pandemic, yung iba kasing barangay natin, ay hindi sila basta-basta nagbibigay ng barangay clearance. So kung talagang hindi makapagbigay, kung talagang meron naman kayong iba pang valid ID or birth certificate, pwede rin naman yan na i-present natin sa ating opisina na makakakuha tayo na kahit papano ng mga government ID. Question number 6. Ma'am Raquel, ano naman po yung mga medical procedure na ginagawa dito sa atin? Okay, may ganitong medical procedure, kahit siguro naman saan na ating hanap ng trabaho, ang medical procedure natin dito ay yung x-ray, ating HEPA B or screening, na dapat okay yung inyong mga yung medical natin. At saka yung syempre yung kailangan natin yung sa antigen na dapat tayo negative tayo. So yun ang ginagawa natin. Question number 7. Paano naman, Ma'am Raquel, pag may dala silang medical na i-represent na nila dito sa opisina? Okay, Wow. kapag meron silang dalang medical, so kailangan ko kasi talagang ma-screen, no? Kung talagang sa kanila talaga yun. So kailangan kukontakin ko kung saan sila nagpa-medical or kung talagang valid pa yung kanilang medical. Minsan malapit na, mapaso na yung kanilang medical. So minsan hindi na namin na-accept yun. So pwede natin siyang panibagong medical ulit sa ating accredited ng agency natin. Question number 8. Paano naman, Ma'am Raquel, kung may dala silang requirements like NBI, police na gastos nila? Okay. Wow. Pwede natin yung i-refund sa aplikante natin. Kailangan lang natin ay maipakita nila sa atin na meron silang resibo at saka yung hindi siya lalagpas sa isang buwan. Kasi para kahit pa paano ang mai-present natin sa client natin na updated yung lahat ng document na binibigay natin sa kanila. Question number 9. Paano naman, Ma'am Raquel, pag yung medical nila bagsak hindi pumasa? Okay. So, ganito yon. Kapag bumagsak ang aplikante, syempre, napakasakit naman sa pakiramdam, no, nasa aplikante na bumagsak sila.
Pero nag-a-advise kasi tayo sa aplikante kapag bumagsak sila sa medical nila, pero pwede silang humingi ng second opinion sa iba. Kasi malay mo, minsan kasi nagkakamali sa x-ray, diba? So yun, so binibigyan natin sila ng chance na makapag second opinion sa ibang clinic. Tapos, pwede silang bumalik ulit sa atin. Basta dala lang nila yung Yung bagong result nila. Okay, meron tayong aplikante na nag-negative siya sa sa kanyang x-ray. So kinausap natin siya, 'di ba? Actually napaiyak nga siya. Syempre, natural yun kasi gusto niya kasi magtrabaho, pero yung nga ng resulta is Hindi okay. Oo, hindi okay. So ang nangyari, so kinausap natin siya. Actually, nakabalik siya. Alam mo kung bakit? Kasi pinakinggan niya tayo at nagkaroon siya ng second chance na second opinion sa ibang clinic. So yun, dumating siya sa atin at ayun nga, at nabigyan naman natin siya ng ng client kasi umokay yung kanyang x-ray. Oo. Kaya kayo ate, if ever na huwag kayong mawala ng pag-asa, kung sa sa x-ray lang, minsan kasi nagkakamali ang x-ray, pwede tayo mag-second opinion. Oh, wait. Baka may mga katanungan kayo dyan kasi mahaba-haba na ito yung vlog natin. Comment down below para masagot namin sa susunod. Question number 10. Ano ang mga hindi okay na medical sa atin, Ma'am Raquel? Ano-ano kaya? Okay. Yung mga hindi okay sa atin, syempre yung pag meron kang sakit sa TB, o kaya meron kang pulmonya, o kaya meron kang active yung yung HEPA mo, yung HEPA mo. At syempre yung isa natin na hindi natin dapat papasukin dito ay yung sa COVID na dapat maging negative kayo, hindi kayo dapat positive, okay? So yun ang dapat nating pa-implement talaga na dapat maano ng aplikante natin maging okay ang kanilang pangangatawan. At in short yung hindi namin tinatanggap ay yung mga sakitan na nakakahawa talaga. So yun ang hindi namin binibigay talaga sa client namin. So yun, out sila. Sorry po mga ateng. Question number 11. Ma'am Raquel, paano naman pag bumagsak yung mga aplikante natin sa medical? Pwede ba nilang kunin yung mga requirements nila? Okay. So, pagbibigyan po natin sila po, na kailangan naman makuha nila yon. Kasi if ever na talagang bumagsak sila at medyo may second chance pa sila, pwede po nilang makuha yun. Yun nga lang po, mga ateng, syempre po, babayaran nyo po yung kagaya po na kunyari ng police clearance na kinuha ninyo at NBI, ibibigay po namin yun. Yun nga lang po mga ateng ay babayaran po ninyo kasi ibibigay po namin sa inyo at if ever na makahanap pa kayo ng iba pa pong trabaho po, at least kompleto na po yun at magagamit nyo sa ibang employee po. At ito pa po pag yung bumagsak naman din po kayo sa medical, ibibigay din po namin yung medical record nyo po. At yung po ay hindi po namin pinapabayad po. Thank you. Question number 12. Ma'am Raquel, napag-usapan na rin lang natin yung medical. Meron kasi minsan nagtatanong kung makakapasok ba sila kasi meron yung may TB, magaling na sila pero andyan pa rin pag in-x-ray sila, andyan pa rin yung scar sa x-ray meron ng scar sila. Paano po yun? Makakapagtrabaho pa rin po ba sila? Oo naman, Ma'am Angel, makakapagtrabaho naman sila. Basta ang kailangan lang natin po mga ateng, kapag tayo po yung may scar po tayo, syempre, forever na kasi yun sa likod natin kung nagkaroon tayo ng TB man before, kailangan po natin ng medical certificate na galing po sa doktor na katunayan po natapos nyo po ang gamutan ninyo. Kasi if ever na hindi nyo po dala yun, kayo ay pag-apply po sa trabaho po at papasok po yung ang x-ray po natin doon sa medical natin at magkakaroon po kayo ng scar po. Ibig sabihin, forever po na nandoon na po yun, ang kailangan lang po natin dalhin po ang medical certificate na nakatunayan at tapos na po yung mga nainom nyo or naging okay na po kayo, fit to work na po kayo. So yun ang kailangan po natin na dalhin lagi po kapag tayo ay nag-medical. Question number 13. Ma'am Raquel, meron ka pa bang mga karagdagan na dapat dalhin ng ating mga aplikante? Oo, meron naman, So, ganito dapat bago kayong mag-apply, so dapat kailangan iniisa mo nyo na yung mga dapat yung dalhin. Siyempre, yung unang-unang
dapat yung dalhin ay yung damit. Yung damit, kailangan yung damit natin hindi po bababa sa 10 ha. Kailangan 10 to 12 na pares po na damit ninyo na madadala nyo sa amin. Wag yung parang naglayas ka na. Oo, yun. Na parang bit-bit mo lang, isang ano lang, wag po yun ha. Question number 14. Ma'am Raquel, nasabi mo na rin na kailangan na nilang magdala ng damit. Paano po sila, saan po sila tutuloy bale habang inaasikaso nila yung requirements nila? Okay, total may dala na silang damit. Kapag meron na silang mga dalang damit, syempre tatanggapin na namin sila at kompleto na yung iba nilang requirements o magre-requirements pa sila dahil kulang. Syempre meron tayong dito sa opisina na accommodation. So doon natin sila dadalhin sa taas para doon lahat ng gamit nila or sino man o ilan man na dumating sa atin agency, at least maayos silang nasa accommodation. So yun, at meron silang makakakain sila, makakaligo sila. Kaya yun po, meron tayong accommodation sa taas na libre po yun. Question number 15. Ma'am Raquel, paano naman, anong oras po dapat nandito na sila? Anong oras lang sila natin sila matatanggap? Okay, sige. Siyempre, mas maaga, mas maganda, di ba? So, ang pinakalas ng tinatanggap namin na aplikante hanggang alas 3 lang. Kasi, siyempre, may oras. Oo, may oras kasi yung medical namin. So, tsaka talaga naman dapat maaga ang aplikante. So, hindi dapat nahuhuli kasi sa panahon kasi ngayong pandemic, hindi kami nagtatanggap ng walang antigen. Kasi yung medical namin, kailangan kasi alas 3, ma-medical na sila, ma-antigen na sila, para pwede silang makapasok sa accommodation namin kapag pasado na sila sa antigen. Kaya kayong mga aten, kung maghahanap kayo ng trabaho, syempre dapat, maagap kayo, kasi lahat ay gagawin ninyo, one day lang gagawin nyo lahat ng mga requirements at makakapasa na kayo pag maaga kayong nag-apply sa amin. Question number 16. Ma'am Raquel, paano na yun pag kompleto na sila sa requirements, pasado na sila sa medical, pasok na ba sila agad? Actually, hindi muna siya napasok, no? Kasi syempre, dadaan po na sa akin sila. Kasi i-screening ko pa sila, may background checking po kasi ang ginagawa ko. Kapag na-background checking ko na sila at nakontak ko na yung mga reference na binibigay nila sa akin, at okay na, doon papasok din yung orientation. Kailangan kasi makinig sila sa orientation para alam nila yung mga dapat at hindi nila dapat gawin sa loob ng pamamahay ng amo. Kailangan kasi alam nila ang mga rules and regulation ng isang amo. Hindi lang yung basta-basta na lang din kayo papasok. Kailangan meron kayong kaalaman. Question number 17. Ma'am Raquel, paano naman sila mag-apply sa atin? Okay, kung mag-apply kayo, check nyo lang po dito sa number po nito. Dito nyo po kami makakontak para po kayo makapag-apply. Kaya mga atay, no, kung meron kayong mga katanungan o suggestion, mag-comment down below po kayo dito sa amin po, no, sa house page po. Please like and subscribe and click the notification bell button para maging updated kayo sa mga susunod naming video. Be kind, work hard, at mabuhay ang pamilya Pilipino!